araw-araw siyang nasasaktan. Kung totoo na ang Diyos ay nasasaktan sa tuwing tayo nagkakasala. Let me just tell you this. Hindi po siya nasasaktan pag tayo nagkakasala. Ang nasasaktan ay ang sarili mo, ang asawa mo, ang magulang mo, ang mga anak mo, at ang mga taong malapit sa puso mo. Because the sin that you will commit after you got saved will hurt you, not God. That is why you have to think twice and be wise before you do that sin. Because it will hurt you terribly, it will hurt the people you love. Hindi ang Diyos. Minsan lang po nasaktan ng Diyos nung ang kasalanan ng buong mundo ay ipinatong sa dugo ang katawan ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay walang kasalanan, pero sa krus ay naging kasalanan. Isaiah 53 verse 6 tells us that we all like sheep, gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon Him, referring to Jesus, the iniquity of us all. Nang ipatong ang kasalanan ng buong mundo sa duguang katawan ni Kristo habang siya po'y nakapako doon sa krus, suspended between the heavens and the earth, crucified between two thieves. Yun po ang pinakamasakit sa puso ng Ama, na makita niya ang kanyang anak na walang kasalanan, pero naging kasalanan. Hindi matitigan ng Ama ang kanyang anak. Habakuk chapter 1 verse 13, ang mata ng Diyos ay banal, hindi pwedeng tumingin sa kasalanan. Nagtakip ng mata ang Diyos at nagkaroon ng separation. Naramdaman po ni Jesus at siya'y sumigaw, My God, why have you forsaken me? At that moment in time, Jesus became sin and He was forsaken by His Father on our behalf, sapagkat sa pamagitan ng dakilang sakripisyo na ito, mapatawad tayo ng Diyos at tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Shout amen! That is why we say, grace is beautiful. Grace is amazing, sapagkat kahanga-hanga talaga ang biyaya ng Diyos. Kahanga-hanga talaga ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Shout amen. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus.